Focus on numbers because numbers don't lie. Ibig sabihin, medyo isa-set aside natin ang emosyon natin kapag ka nagninegosyo tayo. Ibig sabihin, kailangan lagi tayong may target or tinitignan na numero sa negosyo. Ano ang importanteng malaman at mindset ng maraming tao? Because numbers don't lie. Lahat ng business entity, meron po yung tinatawag na break-even point para makompensate yung operational expenses natin. So ano ibig sabihin nito? Mag-uumpisa lagi tayo sa numero sa negosyo. Dapat meron tayong target, meron tayong goal. With that, maitatama po natin yung set ng utak natin na hindi tayo papayag na mag-operate ng negosyo nang wala tayong proper na action plan para makuha natin yung numero na yun. So anong ibig sabihin? Magre-ready ka ng katawan mo, magre-ready ka ng puso mo, magre-ready ka ng talino mo sa pagninegosyo. Bakit? Whatever it takes, kailangan mong makuha yung numero na yun. Pangalawang mindset na gusto kong malaman ninyo. Business owners, ito po ang mindset nila. Cash is king. Anong ibig sabihin? Saan manggagaling ang pera? Saan iikot ang pera? Sales. Kailangan maging magaling ho kayong magbenta. Hindi ho po pwede na bilang negosyante, hindi ka magaling magbenta or hindi mo master ang pagbebenta. Ang tanong, Sir Raymond, madalas mo na sinasabi yan, paano ba maging magaling magbenta? Number one, know your product. Master your product. Be expert on your product. Ano ibig sabihin? Dapat kung ano man yung produktong binibenta mo, serbisyong inaalok mo, o kung ano man yan, dapat yan master mo. Yun ang mindset nyo dapat. Bakit? Cash is king. Bakit? Sales is the lifeblood of business. Sales generates what? Cash. Kahit ang ganda ng operational system mo, ang ganda ng production system mo, kung ang sales system mo ay bagsak, walang perang papasok dyan. So ano ibig sabihin? Kung ano yung nagpapasok ng pera sa negosyo, doon kayo mag-focus. Always ask this to yourself. Where is the money? Nasaan ang pera? And number 3 na kailangan mong mindset sa pagninegosyo. Dapat utak empleyado ka sa pagiging negosyante. Ano yung utak empleyado? Di ba nung empleyado ka, nagtatrabaho ka ng 8 hours, 9 hours, 10 hours? Ito yung kasi yung mahirap sa napakaraming negosyante. Minsan 2 oras lang sa tindahan, minsan 3 oras lang, minsan hindi 6 na araw pumapasok sa negosyo niya. Bakit? Nagpakabos. Yun ang problema. Kapag ka naging nagpakabos ka na sa negosyo mo, tandaan mo, yan ang umpisa ng pagbagsak mo. Dapat utak, empleyado ka. Ano ibig sabihin? Pag hindi ako trumabaho dito, walang kikitain tong negosyo na to. Pag hindi ko ginilingan, hindi ko hinusayan, hindi ko pinagpursigihan. Bakit? Nagtataka ako sa maraming negosyante. Nung nagtatrabaho ka, ang sipag-sipag mo, pumapasok ka 8 hours a day, nagna 9 hours ka pa, nagte 10 hours ka pa. Samantalang nung nagnegosyo ka, 2 oras, 3 oras lang, iniiwan mo na kagad tindahan mo. Paano tayo kikita niyan? Paano ka asenso niyan? Kung gusto mong yumaman at umasenso, yung sipag mo, yung galing mo, yung pagpupursige mo dati, nung wala ka pang pera, nung empleyado ka, ilagay mo sa negosyo mo yan.